Sa Tarlac, isang lalaking nagngangalang Ramon Santos ang nagtangkang ibaon ng buhay ang kanyang asawa, si Sinta, para lamang makasama ang isang mas batang babae mula sa isang bar. Ngunit, ang kanyang perpektong plano ay gumuho dahil sa isang maliit na detalye na naging sanhi ng kanyang sariling pagkawasak. Mamamatay nga ba si Sinta o muli siyang babangon upang ilantad ang madilim na lihim ng kanyang asawa? Ang bahay sa gilid ng syudad ng Tarlac ay tila payapa mula sa labas. Ang pintura ng mga pader nito ay nagsisimula ng kumupas. Ang maliit na hardin ay tinutubuan ng ilang halamang inaalagaan ni Sinta ng buong puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panlabas lamang. Sa loob ng tahanan ay may pusong unti-unting nabibitak at pag-ibig na dahan-dahang naglalaho. Nakaupo si Sinta sa isang lumang silyang yari sa kahoy sa sala. Abala ang kanyang mga kamay sa pagtutupi ng mga damit habang ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa pinto. Hinihintay niya ang pag-uwi ng kanyang asawa, si Ramon. Ang orasan sa pader ay nagpapakitang lampas na ng 10:00 ng gabi. Isang di mapakaling pakiramdam ang dumadagan sa kanyang dibdib, ngunit pilit pa rin niyang iniisip na walang masamang nangyayari. Alam niyang madalas nang gabihin sa pag-uwi ang kanyang asawa nitong mga nakaraang linggo dahil daw sa trabaho. Ngunit sa kabila nito, may isang bahagi sa kanyang kalooban na nakakaramdam na may nagbago. Si Ramon, isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang ika-40 taon, ay hindi na tulad ng dati. Dati, siya ay malambing, palabiro, at laging naglalaan ng oras para sa kanyang asawa. Ngayon, ang kanyang mukha ay madalas na malamig, ang kanyang mga titig ay walang laman, at ang kanyang mga salita ay matipid. Kapag tinatanong ni Sinta, ang sagot niya ay kung ano lang ang kailangan. Tila ba ang bahay na iyon ay hindi na isang kanlungan na nais niyang uwian? Nang marinig ang kaluskos ng tarangkahan, agad na tumayo si Sinta. Kumabog ang kanyang puso. Pumasok si Ramon na tila nagmamadali. Isang hindi pamilyar na amoy ng pabango ang kumapit sa kanyang damit na nagpatigil kay Sinta ng ilang sandali. Ngayon ka lang, Mon, bati ni Sinta sa pinakamalambing na tinig na kanyang kaya. Tumango lang si Ramon, inilapag ang susi ng motor sa mesa, at naupo habang nag-aalis ng sapatos. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, o marahil ay ayaw lang niyang makipag-usap. Naghanda ako ng hapunan. Hindi ka pa kumakain, di ba? Muling pagsubok ni Sinta, umaasang magkakaroon sila ng kahit kaunting pag-uusap. Kumain na ako sa labas, maikling sagot ni Ramon. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Sinta. Yumuko siya upang itago ang kanyang pagkadismaya. Nagluto pa naman siya ng adobong manok at kanin, ang paborito ni Ramon. Ang hiling niya ay simple lang, ang makasabay itong kumain at magkwentuhan sandali. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang likod ng kanyang asawa na naglalakad patungo sa silid at isinara ang pinto ng malakas. Tinitigan ni Sinta ang mesang puno ng pagkain. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sinabi niya sa kanyang puso na marahil ay pagod lang si Ramon, marahil ay kailangan lang nito ng panahon. Patuloy siyang sumubok na umunawa kahit nasasaktan ang kanyang puso. Kinabukasan, hindi nagbago ang sitwasyon. Nag-agahan si Ramon nang nagmamadali, nilagok ang mainit na kape nang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Sinubukan ni Sinta na magbukas ng usapan. Mon, nitong mga nakaraang araw, palagi kang ginagabi sa pag-uwi. May maitutulong ba ako? Kung mabigat ang trabaho mo, wag mong sarilinin. Tiningnan siya ni Ramon ng bahagya at huminga ng malalim. Huwag mo nang isipin ang trabaho ko. Asikasuhin mo na lang ang bahay. Huwag kang maraming tanong. Ang tono ng boses ni Ramon ay matalas, tumutusok sa puso ni Sinta. Natahimik ang babae, pilit na tinitiis ang sakit. Tumango na lamang siya ng bahagya. Kahit na sa kanyang puso ay may malaking tandang pananong, totoo nga bang tungkol lang ito sa trabaho? O mayroon bang itinatago si Ramon? Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa parehong paraan. Mas lalo pang naging bihira si Ramon sa bahay. Kung umuuwi man, sandali lang siyang mananatili at aalis muli sa dahilan na may pulong o importanteng lakad. Si Sinta, na nalulumbay, ay nagsimulang maramdaman na ang kanyang buhay ay parang isang anino na lamang. Patuloy pa rin siya sa pag-aasikaso ng bahay,
paghahanda ng pagkain, paglalaba, na para bang normal ang lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng gawaing iyon, nararamdaman niyang hindi na siya nakikita, hindi na siya minamahal. Isang gabi, nang umuwi si Ramon ng lampas hating gabi, naglakas loob si Sinta na magtanong. Tumayo siya sa harap ng pinto ng kanilang silid, tinitingnan ang kanyang asawa na nag-aalis ng jacket. Mon, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Bakit ka nagbago? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Ramon ng ilang sandali. Tinitigan niya si Sinta na may ekspresyong mahirap basahin. May kislap ng galit na may halong pagkakasala sa kanyang mga mata. Ngunit agad niyang iniwas ang tingin. Tama na, pagod ako. Huwag ka nang magtanong ng magtanong. Kailangan ko lang ng katahimikan, malamig niyang sabi, saka humiga sa kama nang walang pakialam sa kanyang asawang nakatayo pa rin na mailuhang namumuo sa mga mata. Nang gabing iyon, umiyak si Sinta sa katahimikan. Nararamdaman niyang lalo siyang lumalayo sa kanyang asawa, na tila may bangi na hindi na nila kayang tawirin. Sa kabilang banda, sa kalooban ni Ramon, may ibang alon ang namumuo. Talagang nararamdaman niya ang pagkainip sa kanyang pagsasama. Ang simpleng buhay kasama si Sinta ay tila walang lasa para sa kanya. Nagnanais siya ng isang bagay na mas kapanapanabik, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na bata pa siya muli. Ang kanyang isipan ay nagsimulang mapuno ng mga imahe ng buhay gabi na puno ng kumikinang na ilaw at mga bagong mukha. Hindi namamalayan ni Ramon, ang mga hakbang na kanyang ginagawa ay dahan-dahan siyang hinihila patungo sa isang bangin. Ang alam niya lang, sa tuwing umaalis siya ng bahay, nararamdaman niya ang kalayaan. At sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Sinta na puno ng pasensya, lalo lamang lumalabas ang isang pakiramdam ng pagkasuklam na kanyang pinapalaki. Ang bahay na iyon ay nananatiling matatag sa gilid ng syudad ng Tarlac, ngunit ang pundasyon ng kanilang pag-ibig ay marupok na. Ang maliit na bitak na pinabayaan ay lalaki at magiging isang bangin. At si Ramon, nang hindi niya namamalayan, ay handa ng humakbang sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Isang mahinang ambon ang bumabasa sa mga kalsada ng Tarlac ng gabing iyon. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasalamin sa basang aspalto, nagdaragdag sa madilim na kapaligiran, ngunit kasabay nito ay nang aakit. Nakaupo si Ramon sa kanyang motorsiklo, huminto sa harap ng isang gusaling kapansin-pansin. Isang ihis bar na may mga neon sign na kulay lila at asul na kumikislap, na para bang inaanyayahan ang sinumang pumasok. Pinagmasdan niya ang pangalan ng lugar ng matagal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang udyok na mahirap niyang pigilan. Sa loob ng ilang linggo, nararamdaman niya ang pagkasuklam sa bahay, pagkasuklam sa katahimikan kasama si Sinta na tanging tunog lang ng mga plato at kutsara ang pumupuno. Nang gabing iyon, nagpasya siyang maghanap ng takasan, at ang ihis bar na iyon ang naging sagot. Pagpasok niya, ang ingay ng musika ay sumalubong sa kanyang mga tainga. Ang malakas na tunog ng bass ay umalinggaw-ngaw. Ang mga ilaw ay sumasayaw sa hangin na puno ng usok ng sigarilyo. Ang amoy ng pabango na maihalong alak ay tumusok sa kanyang ilong. Sandaling nakaramdam si Ramon ng pagkailang, ngunit mabilis niya itong itinago sa pamamagitan ng paglakad ng may kumpiyansa. Sinubukan niyang magmukhang normal na para bang sanay na siyang nasa ganitong lugar. Sa bar, ilang mga kabataang babae ang nakaupo na may mga kasuotang kapansin-pansin. Malakas silang tumatawa, umiinom habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga customer. Umupo si Ramon sa isang bakanting upuan, umorder ng isang baso ng beer. Mabilis niya itong ininom, sinusubukang pakalmahin ang kaguluhan sa kanyang kalooban, hanggang sa napako ang kanyang mga mata sa isang babae sa gitna ng dance floor. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay alon-alon, ang kanyang damit ay kumikinang sa tama ng mga neon na ilaw. Ang kanyang mga galaw ay malambot at puno ng kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay nakakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ang pangalan niya ay Isabel. Natigilan si Ramon. Mayroong kakaiba kay Isabel. Hindi lang ang kanyang kagandahan, kundi ang aura ng kalayaan na nanggagaling sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Sinta, ang kanyang asawa na masyadong simple, masyadong diretsyo. Sa puso ni Ramon, naramdaman niya ang isang mabangis na pagnanasa. Nais niyang angkinin ang babaeng iyon na para bang si Isabel ang simbolo ng kalayaang kanyang inaasam. Napansin ni Isabel ang mga titig na iyon.
May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, lumapit siya sa bar. Umupo siya sa isang upuan na hindi kalayuan kay Ramon, isinandal ang kanyang katawan ng may kaswal na kilos. Mukhang bago ka lang dito. Ang boses ni Isabel ay magaan at mapang-akit. Medyo nagulat si Ramon, ngunit pilit siyang umiti. Halata ba? Ininom ni Isabel ang kanyang inumin bago sumagot. Lahat ng bagong dating dito, laging nakatingin sa dance floor na parang mga tulala. Kaya madaling hulaan. Bahagyang tumawa si Ramon, sinusubukang magmukhang kalmado. Siguro kailangan ko ng bagong kapaligiran. Pagod na sa paulit-ulit na gawain. Tinitigan siya ni Isabel ng malalim na para bang binabasa ang laman ng kanyang isip. Lahat ng pumupunta dito may kanya-kanyang dahilan. May tumatakas sa problema, may naghahanap lang ng aliw. Saan ka sa dalawa? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Ramon ng ilang sandali. Imposibleng maging tapat siya, imposibleng sabihin na sawa na siya sa kanyang asawa. Kaya pinili niya ang isang ligtas na sagot. Siguro gusto ko lang makalimot sandali. Tumango si Isabel na tila naunawaan. Lumawak ang kanyang ngiti. Kung ganoon, isipin mo na lang ngayong gabi, wala kang problema. Dito, lahat malayang maging kahit sino. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Ramon. Pakiramdam niya ay binuksan ni Isabel ang isang pinto patungo sa isang bagong mundo. Isang mundong walang obligasyon, walang mapanuring tingin, walang nakakabinging katahimikan. Tanging mga neon na ilaw, malakas na musika, at ang ngiti ng isang kabataang babae. Nang gabing iyon, hindi lang naging isang customer si Ramon. Naging isa siyang lalaking uhaw sa pagkilala. Bumili siya ng ilang baso ng inumin para kay Isabel. Pinakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa makulay na buhay gabi. Magaan magsalita si Isabel, minsan ay nagbibiro, minsan ay seryoso. At sa tuwing tumatawa siya, nararamdaman ni Ramon na nanginginig ang kanyang dibdib. Mabilis na lumipas ang oras. Ang orasan ay nagpapakitang lampas na ng hating gabi. Kailangan nang umuwi ni Ramon, ngunit ayaw niyang iwan ang lugar na iyon. Magkikita pa ba tayo? Naglakas loob si Ramon na magtanong. Ang kanyang boses ay halos nanginginig. Bahagyang humiti si Isabel. Kung babalik ka, malamang nandito ako. Itong bar na to, parang pangalawang bahay ko na. Tumango si Ramon. Kahit na sa kanyang puso ay nangako na siyang babalik, lumabas siya sa bar na may ibang pakiramdam. Mula sa kanyang pagpasok, may bagong apoy sa kanyang kalooban. Isang apoy na tumutupok sa natitirang katapatan niya kay Sinta. Sa kanyang pag-uwi, ang mukha ni Isabel ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagparamdam kay Ramon na bata pa siya muli. Hindi na niya iniisip ang tahimik na bahay o si Sinta na tapat na naghihintay sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano siya mas mapapalapit kay Isabel. At mula ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang buhay ni Ramon. Ang bahay na may bitak ay lalo pang naging marupok dahil ang kanyang puso ay nagsimula ng lumipat. Hindi niya namamalayan na ang maliit na hakbang patungo sa gihis bar na iyon ay hihila sa kanya sa pinakamadilim na plano ng kanyang buhay. Ang buhay ni Ramon ay biglang nagbago mula noong unang gabing makilala niya si Isabel. Ang mukha ng babaeng iyon ay parang isang aninong laging bumabagabag sa kanyang isipan. Kapag nasa bahay siya kasama si Sinta, hindi siya mapakali. Para bang may isang pader na hindi nakikita na humaharang sa kanyang paghinga. Ngunit sa sandaling maalala niya ang ngiti ni Isabel sa dance floor, muling nag-aalab ang kanyang dibdib. Ang mga araw ay lumipas sa isang pattern na lalong nagiging malinaw. Mula umaga hanggang hapon, tamad siyang nagtatrabaho, umuuwi lang para maligo o magpalit ng damit at pagkatapos ay aalis muli. Ang dahilan na ibinibigay niya kay Sinta ay pareho pa rin, trabaho, mga usapin sa opisina, o pulong kasama ang mga kliyente. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga hakbang ay laging patungo sa East Bar na iyon, kung saan naroroon si Isabel. Tinanggap ni Isabel si Ramon na parang isang espesyal na customer. Alam ng babaeng iyon kung paano iparamdam sa isang nasa hustong gulang na lalaki na kailangan siya. Ang kanyang ngiti ay matamis, ang kanyang mga salita ay malumanay, at paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Ramon habang nagkukwento. Para kay Ramon, sapat na iyon para tupukin ng tuluyan ang kanyang katapatan kay Sinta.
Naramdaman niyang pinahahalagahan siya, naramdaman niyang bata pa siya muli. Kahit na lahat ng iyon ay maaaring isang laro lamang. Sa paglipas ng panahon, ang obsesyon na iyon ay naging isang paniniwala. Hindi na itinuturing ni Ramon si Isabel bilang isang libangan lamang. Itinuring niya ang babae bilang kanyang hinaharap. Inisip niya na maaari siyang mabuhay kasama nito, na masisiyahan sa bawat gabi nang hindi kailangang tiisin ang pagkasuklam sa bahay na tinitirhan niya kasama si Sinta. Ngunit may isang malaking hadlang, si Sinta. Isang gabi, nakaupo si Ramon sa sala na may sigarilyo sa kamay. Ang usok ay pumuno sa hangin. Si Sinta, nakatatapos lang maghugas ng mga plato, ay pumasok na may dalang isang basong mainit na tsaa para sa kanyang asawa. Mon, uminom ka muna. Mukhang pagod na pagod ka, sabi niya. Tiningnan lang ni Ramon ang baso ng walang imik. Ang kanyang mukha ay walang laman. Sa kanyang isipan, ang salitang dumaan ay hindi pasasalamat, kundi isang tanong, hanggang kailan ko kailangang tingnan ang mukhang ito? Umiti pa rin si Sinta kahit nararamdaman niyang lalong lumalayo ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa isipan ni Ramon, nagsisimula ng umikot ang isang madilim na plano. Nang gabing iyon, matapos matulog si Sinta, lumabas si Ramon ng bahay ng walang ingay. Naglakad siya sa mga makikitid na daan patungo sa isang tubuhan sa gilid ng syudad. Ang hangin ng gabi ay humihip, nagpapakilo sa mga dahon ng tubo na parang mga lihim na bulong. Huminto siya sa gitna ng isang tahimik na lugar na tanging sinasamahan ng sinag ng buwan na malabo. Yumuko si Ramon, hinawakan ang mamasa-masang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Doon lumitaw ang pinakamadilim na imahe. Inisip niya si Sinta na nasa ilalim, nakabaon, na wala sa kanyang buhay magpakailanman. Ang imaheng iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo, ngunit kasabay nito ay nagpangiti sa kanya ng bahagya. Kung wala na siya, tapos na ang lahat, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalas ang pagbisita ni Ramon sa tubuhan na iyon. Pinagmasdan niya ang paligid, inobserbahan ang mga daanan, at naghanap ng isang lugar na bihirang daanan ng tao. Para siyang nagsasagawa ng isang survey, ngunit may layuning hindi niya kailanman sinabi kaninuman. Sa ihis bar, lalong lumakas ang loob ni Ramon. Nagsimula siyang magkwento kay Isabel tungkol sa kanyang pagnanais na mag-asawa muli, kahit hindi niya diretsahang sinabi na may asawa na siya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay, sasama ka ba sa akin? Tanong ni Ramon isang gabi. Ang kanyang mga titig ay puno ng pag-asa. Bahagyang tumawa si Isabel, isinandal ang kanyang katawan sa upuan. Bagong buhay. Lahat ng tao may pangarap, pero kung mayroon ka pang lumang tali, hindi yan madali. Ang mga salitang iyon ay tumusok kay Ramon. Alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Isabel, si Sinta. Maaaring hindi alam ng babae ang mga detalye ng kanyang buhay, ngunit ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang latigo. Umuwi siya ng gabing iyon na lalong magulo ang isip. Sa bahay, sinalubong siya ni Sinta na may pagod na mukha. Lalo kang ginagabi sa pag-uwi, Mon. Nag-aalala ako. Sa halip na makaramdam ng pagkakasala, lalo pang kinamuhian ni Ramon ang pag-aalalang iyon. Sa kanyang isipan, ang atensyon ni Sinta ay isang tanikala lamang. Bawat ngiti at lambing ng kanyang asawa, itinuturing niyang hadlang sa kanyang kalayaan. Ilang araw ang lumipas, bumili si Ramon ng isang pala mula sa isang hardware. Binalot niya ito sa isang sako upang hindi mapansin. Itinago niya ito sa compartment ng kanyang motorsiklo. Nagtanong si Sinta, ano ang binili mo, Mon? Gamit sa trabaho para sa isang proyekto, malamig niyang sagot. Naniwala si Sinta, hindi kailanman naghinala na ang simpleng bagay na iyon ay magiging tahimik na saksi sa masamang plano ng kanyang asawa. Sa mga gabi, abala si Ramon sa paghahanda. Pumupunta siya sa tubuhan, sinusubukang maghukay ng lupa, tinatabunan itong muli, tinitiyak na walang maghihinala. Kinakalkulan niya ang oras, tinatantiya kung gaano katagal mabubuhay ang isang tao sa ilalim ng lupa. Lahat ng kalkulasyong iyon ay ginawa niya ng may malamig na ulo. Na para bang nagpaplano siya ng isang proyekto, hindi isang pagpatay. Ngunit, sa likod ng planong iyon, mayroong bahagyang takot na paminsan-minsan ay lumilitaw. Sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Sinta na mahimbing na natutulog, sandaling nakakaramdam si Ramon ng pag-aalinlangan.
Hindi siya kailanman sinaktan ng babae, hindi kailanman nagkasala. Ngunit ang obsesyon niya kay Isabel ay masyadong malakas. Sa kanyang puso, ang isang madilim na boses ay patuloy na bumubulong, kung gusto mo ng bagong buhay, ang tanging paraan ay alisin siya. At sa huli, nagpa siya si Ramon. Hindi na siya aatras. Ang madilim na plano ay nakatanim na sa kanyang isipan. Kailangang mawala ni Sinta, at sa ganoong paraan lamang niya maaaring mapasakamay si Isabel ng buo. Tinitigan niya ang mukha ni Sinta isang gabi na may peking ngiti. Sinta, kapag may oras, sama ka sa akin sa labas. Mamasyal tayo. Gusto kong mag-usap tayong dalawa. Nakahinga ng maluwag si Sinta, iniisip na bumabalik na ang atensyon ng kanyang asawa. Hindi niya alam na ang paanyayang iyon ay ang unang hakbang patungo sa madilim na hukay na inihanda para sa kanya. Ang langit ng Tarlac ay madilim, tinatakpan ng mga ulap ang buwan, kaya ang mga daan sa baryo ay tanging sa mga malabong ilaw post lamang umaasa. Nakaupo si Ramon sa sala, hindi mapakali. Ang sigarilyong hinihigit niya ay kalahati na, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Ang gabing iyon ay ang gabing matagal na niyang pinaghandaan. Ang gabing magpapasya sa lahat. Lumabas si Sinta mula sa kusina, dala ang jacket ng kanyang asawa. Mon, sigurado ka bang lalabas tayo ng ganitong oras? Hindi ba't maaga ka pa bukas sa trabaho? Tanong niya habang marahang umingiti. Napalunok si Ramon. May kakaibang sakit sa kanyang puso nang makita ang pag-aalalang iyon. Ngunit, ang imahe ni Isabel sa ihis bar na may mapang-akit ng ngiti ay agad na nag-alis sa natitirang pag-aalinlangan. Sinta. Gusto ko lang mamasyal. Sariwang hangin. Sumama ka na para makapag-usap tayo, sabi ni Ramon, sinusubukang magtunog kalmado. Tila natuwa si Sinta sa paanyaya. Mabilis siyang tumango at pumasok sandali upang kunin ang kanyang hishab. Hindi niya alam na ang kanyang paglakad ng gabing iyon ay patungo sa isang bitag. Sumakay silang dalawa sa motorsiklo, dumaan sa mga tahimik na kalsada. Ang hangin ng gabi ay malamig, tumutusok sa balat. Niyakap ni Sinta ang baywang ni Ramon. Hindi niya kailanman naisip na ang yakap na iyon ay ang kanyang huling yakap bilang isang asawang nagtitiwala. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sinta sa gitna ng biyahe. Sa tubuhan. Tahimik doon, masarap mag-usap, maikling sagot ni Ramon. Tumango si Sinta ng walang paghihinala. Pagdating nila sa tubuhan, ang kapaligiran ay napakatahimik. Tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig, kasama ang hihip ng hangin na nagpapakilos sa mga dahon ng tubo. Ang malabong ilaw ng motorsiklo ay nagdagdag sa nakakatakot na pakiramdam. Pinatay ni Ramon ang makina at lumingon kay Sinta. Baba na. Maglakad tayo sandali. Sumunod si Sinta. Naglakad sila sa pagitan ng matataas na tubo. Paminsan-minsan ay hinihimas ni Sinta ang kanyang mga braso dahil sa malamig na hangin. Pilit pa rin siyang humingiti, sinusubukang tamasahin ang bihirang sandali kasama ang kanyang asawa. Masaya ako na inaya mo akong lumabas ng ganito, Mon. Akala ko, tuluyan mo na akong nakalimutan, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Ramon. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang emosyon. Sa gitna ng mas madilim na bahagi ng tubuhan, huminto si Ramon. Tumingin siya sa paligid, tahimik, walang sinuman. Doon naroon ang mababaw na hukay na ilang araw na niyang hinukay. Malambot pa ang lupa, nagtatago ng isang madilim na lihim na si Ramon lang ang nakakaalam. Nagtaka si Sinta nang makitang tahimik ang kanyang asawa. Anong problema, Mon? Kakaiba ka. Huminga ng malalim si Ramon. Sa kanyang isipan, isang madilim na boses ang sumisigaw, gawin mo na ngayon, kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang liig ni Sinta mula sa likuran, sinakal ito ng mahigpit. Mon, aano to? Putol-putol na sabi ni Sinta, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nagpumiglas ang katawan ni Sinta, sinusubukan ng kanyang mga kamay na alisin ang pagkakasakal. Ang mga luha ay umagos ng walang tigil, kasama ang matinding takot. Patawarin mo ako, Sinta. Kailangan kong gawin to. Kailangan ko ng bagong buhay, bulong ni Ramon sa kanyang tainga. Humina ang lakas ni Sinta, hirap na siyang huminga.
Ngunit hindi pa siya tuluyang nawalan ng malay. Kinalagkad ni Ramon ang mahinang katawan ng kanyang asawa patungo sa hukay. Sa ilalim ng malabong sinag ng buwan, ang mukha ni Sinta ay puno ng alikabok at luha. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Bakit? Ano nang kasalanan ko? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Ramon. Ngunit nagbingi-bingihan siya. Ibinaba niya ang katawan ni Sinta sa mababaw na hukay at nagsimulang magtambak ng lupa gamit ang maliit na palang itinago niya. Bawat bunto ng lupa ay bumabagsak sa katawan ni Sinta. May maririnig na mahinang hikbi mula sa ilalim. Gumalaw ang mga kamay ni Sinta, sinusubukang abutin ang ibabaw, ngunit pinigilan ito ni Ramon gamit ang mas maraming lupa. Tumahimik ka. Para to sa ikabubuti ko, bulong niya na may maputlang mukha. Tumataas ang tambak ng lupa. Tanging ang mahinang boses ni Sinta ang naririnig pa, parang isang bulong mula sa ilalim ng lupa. Mon! Tulong! Buhay pa ako. Huminto si Ramon sandali, nanginginig ang mga kamay. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagtatambak hanggang sa mawala ang boses na iyon. Ang hukay ay muling naging patag, nag-iwan lamang ng bahagyang malambot na marka. Tumayo siya sa ibabaw ng mababaw na libingan. Hinihingal. Ang pawis ay tumutulo kahit malamig ang gabi. Sa kanyang kalooban, mayroong pakiramdam ng ginhawa na maihalong takot. Kakagawa niya lang ng isang bagay na hindi na maaaring bawiin. Pinaandar niya muli ang motorsiklo. Iniwan ni Ramon ang tubuhan na may maputlang mukha. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo, mula ngayon, malaya na ako. Malaya kay Sinta, malaya para habulin si Isabel. Ngunit ang hindi niya namamalayan, ang mahinang boses ni Sinta ay patuloy na umaalingaw sa kanyang mga tainga. At higit pa roon, ang lupang katatapos lang niyang patagin ay hindi ang katapusan ng lahat. Iyon ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na lulunod sa kanyang buhay. Ang umaga sa baryo ay kakaiba para kay Ramon. Mataas na ang sikat ng araw. Ang tunog ng mga manok na tumitilaok ay naririnig pa sa kalayuan. Ngunit ang kanyang maliit na bahay ay tila tahimik. Walang laman ang mga upuan sa sala, walang nakahandang almusal, at ang amoy na niluluto na karaniwang nagmumula sa kusina ay wala. Tumayo si Ramon sa harap ng bintana, tinitingnan ang hardin. Alam na alam niya kung bakit tahimik ang bahay. Wala na si Sinta. Kagabi, siya mismo ang nagpikit ng mga mata ng kanyang asawa gamit ang malamig na lupa. Ngunit para sa labas, kailangan niyang gampanan ang ibang papel, ang isang nag-aalalang asawa na nawala ng kabiyak. Sinta, mahinang tawag ni Ramon, saka naglakad patungo sa kusina. Binuksan niya ang pinto ng kabinet, tinitingnan ang mga malinis na gamit sa pagluluto. Walang senyales na tumakas si Sinta. Walang nawawalang maleta. Walang nawawalang damit. Sandaling dumaan sa kanyang isipan ang mukha ni Isabel. Ang ngiti ng dalaga ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Ngunit upang maisakatuparan ang kanyang susunod na plano, kailangan niyang ihanda ang kanyang pag-arte ng perpekto. Lumabas si Ramon ng bahay, binati ang isang kapitbahay na may nag-aalalang mukha. Mang Kiko, nakita niyo po ba si Sinta? Mula kaninang umaga, wala na siya sa bahay. Karaniwan, abala na iyan sa kusina. Si Mang Kiko, isang matandang kapitbahay, ay umiling. Naku, hindi ba't kagabi magkasama kayong umalis sakay ng motor? Kitang-kita ko. Natigilan si Ramon sandali, saka nagkunwaring nagulat. Opo, Nay. Lumabas kami sandali. Pero pag-uwi, nauna akong natulog. Akala ko, nasa bahay lang siya. Nalaman ko na lang kaninang umaga, wala na pala. Nag-aalala ako, Mang Kiko. Ang kanyang ekspresyon ay kapanipaniwala. Nakakunot ang noo, nanginginig ang boses, at kahit ang kanyang paghinga ay pinilit niyang maging hirap na parang totoong nag-aalala. Inilagay ni Mang Kiko ang kanyang kamay sa balikat ni Ramon. Subukan mong i-report muna sa barangay, iho. Baka may nakakaalam kung saan siya nagpunta. Mabilis na tumango si Ramon. Bahagi iyon ng kanyang plano. Ang paniwalain ang lahat na nawala si Sinta ng walang bakas. Pagsapit ng tanghali, ang bahay ni Ramon ay napuno ng mga kapitbahay. Ilang mga babae ang nakaupo sa terasa, nagbubulungan. Kawawa naman, nawawala ang asawa niya.
Mabait pa naman iyon, hindi kailanman gumawa ng gulo, sabi ng isa sa kanila. Nakaupo si Ramon sa isang silya na may malungkot na mukha, paminsan-minsan ay yumuyuko na parang pinipigilan ang luha. Ngunit sa kanyang puso, mayroong kaunting kasiyahan dahil lahat ay nagsisimula ng maniwala sa kanyang pag-arte. Lumapit ang isang opisyal ng barangay, si Kapitan Berto. Ramon, sigurado ka bang walang senyales na umalis si Sinta ng kusa? Nariyan pa ba lahat ng mahahalagang gamit niya? Huminga ng malalim si Ramon, nagkunwaring nag-iisip. Lahat po nandito pa, Kap. Ang hihi niya, mga damit, pati ang wallet niya nasa kabinet pa. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nawala ng ganito. Posible po kayang may kumuha sa kanya? Ang pangungusap na iyon ay nagpalakas sa mga bulungan. May naghinala na dinukot si Sinta, mayroon ding nagsasabing tumakas siya dahil sa problema sa kanilang pagsasama. Nang gabi, naglakas loob si Ramon na mag-report sa istasyon ng pulis. Dumating siya na may gusot na mukha at pinahina ang kanyang boses. Sir, nawawala po ang asawa ko mula pa kagabi. Pakihanap po. 2 pulis ang seryosong kumuha ng kanyang ulat. Isa sa kanila, si Corporal Reyes, ay tinitigan si Ramon ng malalim. Maaari mo bang ikwento ang buong pangyayari, Ging? Santos. Inulit ni Ramon ang kasinungalingang kanyang binuo. Lumabas sandali kasama si Sinta, umuwi at natulog. Kinaumagahan, wala na ang kanyang asawa. Ang kwento ay dumaloy ng maayos. Na para bang totoo. Sige, susundan namin to. Sa ngayon, huwag ka munang aalis-alis, ha, sabi ni Corporal Reyes. Tumango si Ramon, nagkunwaring nakahinga ng maluwag. Ngunit sa kaibuturan niya, mayroong pag-aalala. Alam niyang hindi titigil ang mga pulis hanggat walang natatagpuan. Ilang araw ang lumipas, lalong nagkagulo ang baryo. Kumalat ang tsismis tungkol sa pagkawala ni Sinta. May nagsasabing dinukot siya ng isang estranghero. May nag-aakusa na tumakas siya dahil sawa na sa hirap. Lahat ng teoryang iyon ay pabor kay Ramon dahil lalong lumalayo sa katotohanan. Ngunit, ang kasinungalingan ay hindi kailanman perpekto. Sa ika-4 na araw, isang binatilyo sa baryo na nagngangalang Totoy ang dumating na may takot sa mukha. Sinabi ni Totoy na nakakita siya ng isang kahina-hinalang malambot na lupa sa tubuhan, hindi kalayuan sa isang maliit na daan. Parang may bagong hukay, Kapitan. Akala ko libingan lang ng aso o kung ano. Pero ang kakaiba, may punit na tela doon, malakas niyang sabi. Ang balitang iyon ay nagpatindig ng mga balahibo ni Ramon. Pilit siyang nanatiling kalmado kahit ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Agad na nagpasya si Kapitan Berto at ilang mga residente na suriin ang lugar. Tinawag din ang mga pulis upang imbestigahan ang natuklasan. Tanging nakatayo si Ramon sa beranda ng kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay pinilit na maging malungkot, ngunit sa kanyang isipan ay puno na ng takot. Huwag sana silang makakita ng kahit ano. Huwag sana nilang malaman. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ramon. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ng bintana ay tila nakakatakot. Ang imahe ng mukha ni Sinta na puno ng lupa ay laging lumilitaw sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Bumangon siya, umupo sa sala at nagsindi ng sunod-sunod na sigarilyo. Ang usok ay pumuno sa silid, nagdaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Kailangan kong maging matatag. Lahat naniniwala na nawala si Sinta. Hindi nila malalaman, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang maliit na puso, alam niyang isang maliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. At ang pagkakamaling iyon ay marahil nagawa na niya. Tanghali na nang biglang dumami ang tao sa tubuhan sa gilid ng baryo. Ilang mga pulis ang nakatayo sa paligid ng isang tumpok ng lupa na tila hindi normal. Ang mga residente ay nagkukumpulan sa likod ng police line, nagbubulungan na may tensyon sa kanilang mga mukha. Nakatayo rin si Ramon sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mukha ay pinilit na maging puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang dibdib, ang tibok ng kanyang puso ay parang nakakabingi. Alam niya ang lugar na iyon. Kilala niya ang malambot na lupa na iyon. Doon niya tinapos ang buhay ni Sinta ilang gabi na ang nakalipas. Lumingon si Kapitan Berto kay Ramon. Ramon, hindi mo ba kailanman nakita na may naghukay dito? Napalunok si Ramon. Hindi po, Kap. Ngayon ko lang narinig.
Baka may nagtapon lang ng patay na hayop, sagot niya na may nanginginig na boses, sinusubukang magtunog inosente. Ang pulis na namumuno sa investigasyon, si Lieutenant Cruz, ay itinaas ang kanyang kamay upang magbigay ng senyas. 2 pulis ang agad na nagbaon ng mga pala sa lupa. Bawat tusok ay naglalabas ng isang mabigat na tunog, at ang malambot na lupa ay unti-unting nabubungkal. Ang mga residente ay nagpigil ng hininga, naghihintay kung ano ang lalabas mula sa ilalim. Hindi nagtagal, isa sa mga pulis ang sumigaw, "Sir, may punit na tela dito." Agad na umalinggaw ang mga sigaw ng takot mula sa karamihan. Ilang mga ina ang nagtakip ng kanilang bibig. May ilan ding umatras dahil sa takot. Nanigas si Ramon, maputla ang kanyang mukha. Sa kanyang puso, bumulong siya, "Lagot na ako." Malalaman nilang nandito si Sinta. Ngunit, lumipas ang mga segundo at ang resulta ng paghukay ay nagpagulat sa lahat. Totoong may punit na tela na maihalong mamasa-masang lupa. Mayroon ding mga hibla ng mahabang buhok na nakadikit sa mga tipak ng lupa. Ngunit, ang katawan ni Sinta ay wala. Ang libingan ay walang laman. Nagkatinginan ang mga pulis na may pagtataka. Isa sa kanila ay mahinang nagsabi, parang may inilibing pero hindi nag-iwan ng bangkay. Lalong lumakas ang bulungan ng mga residente. Diyos ko po! Baka naman inilibing ng buhay si Sinta tapos nakalabas mag-isa, sabi ng isang babae na may nanginginig na boses. Pakiramdam ni Ramon ay tumigil sa pagdaloy ang kanyang dugo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang mga tainga na parang kidlat sa katanghalian. Iniwas niya ang tingin, nagkunwaring nalilito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot. Isinara ng mga pulis ang lugar gamit ang police line. Ang mga lokal na mamamahayag na nakarinig ng balita ay nagsidatingan, kumukuha ng mga larawan at nag-interview sa mga residente. Biglang naging sikat ang baryo at ang pangalan ni Sinta ay naging usap-usapan saan man. Sa istasyon ng pulis, nagdao si Lieutenant Cruz ng isang maikling pulong. May indikasyon ng krimen. Malinaw na sinadya ang libingan. May tela, may senyales na may inilibing pero walang bangkay. Kailangan nating imbestigahan pa ito ng mas malalim. Sumagot si Corporal Reyes, posible po kayang nakalabas mag-isa ang biktima. Kung totoo iyon, bakit hindi siya umuwi? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, nagpatahimik sa lahat ng opisyal. Nang gabi, mag-isang nakaupo si Ramon sa sala. Halos maubos na ang sigarilyo sa kanyang kamay. Ang abo ay nagkalat sa sahig. Magulo ang kanyang isipan, malamig na pawis ang bumabasa sa kanyang noo kahit malamig ang gabi. Impossible. Isinara ko ng maigi. Tiniyak kong hindi siya makakalabas. Imposible, Sinta, bulong niya na may nanginginig na boses. Ngunit ang mahinang boses na iyon ay muling umalinggaw sa kanyang isipan. Ang mga daing ni Sinta mula sa ilalim ng lupa, ang mga sigaw ng tulong na kanyang binaliwala. Ngayon, ang mga boses na iyon ay tila lalong nagiging totoo. Na para bang si Sinta ay buhay pa at napakalapit. Sinampal ni Ramon ang kanyang sariling mukha, sinusubukang alisin ang mga halusinasyon. Ngunit lalo niyang sinusubukan, lalo pang nagiging malinaw ang mga imahe. Naramdaman pa niya ang amoy ng basang lupa sa loob ng bahay. Kahit na lahat ng pinto ay sarado. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa kanyang bahay. Magalang na kumatok si Corporal Reyes sa pinto at pumasok kasama ang 2 pang opisyal. Santos, may kailangan lang kaming itanong ulit. Sige po. Napalunok si Ramon at pilit nang ngumiti. Sige po. Ako rin po, nalilito. Bigla na lang nawala si Sinta. Tinitigan ni Reyes ang mukha ni Ramon ng maigi. Kagabi, nakakuha kami ng karagdagang impormasyon. May isang mangangalakal ng basura na nagsabing nakarinig siya ng isang mahinang boses sa tubuhan ilang araw na ang nakalipas. Parang may humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Akala niya noon halusinasyon lang. Pero matapos matuklasan ang libingan, naging importante ang kanyang testimonya. Malakas na kumabog ang puso ni Ramon. Pilit siyang nanatiling kalmado kahit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tuhod na halos bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Sigurado po kayong wala kayong alam, tanong ni Reyes, ngayon ay may mas matigas na tono. Mabilis na umiling si Ramon.
Hindi ko po alam, sir. Ako rin po nag-aalala. Hindi pa umuuwi si Sinta. Pakihanap po siya. Tumingin lang si Reyes na walang ekspresyon. May isinulat siya sa kanyang maliit na notebook at tumayo. Sige, kung may maalala kayo, ipagbigay alam niyo agad sa amin. Patuloy naming imbestigahan to. Nang umalis ang mga pulis, napaupo si Ramon sa upuan. Hinihingal, ang kanyang mga mata ay ligaw na nakatingin sa pinto. Ang imahe ni Sinta ay lalong bumabagabag sa kanya, na halos mawala na siya sa katinuan. Nang gabing iyon, may kumatok sa pinto ng bahay. Napatalon si Ramon sa gulat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto, binuksan ito ng bahagya na may maputlang mukha. Ngunit sa labas, walang tao. Tanging ang hangin ng gabi ang humihip, dala ang tunog ng mga dahon. Isinara ni Ramon ang pinto na may nanginginig na kamay. Ngunit bago pa siya makabalik sa pagkakaupo, isang mahinang boses ang narinig mula sa hardin. Isang boses ng babae, malabo, paos, ngunit malinaw. Mon! Buhay pa ako. Natumba si Ramon. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa unang pagkakataon mula noong madilim na gabing iyon, tunay siyang nakaramdam ng takot, mas matinding takot kaysa noong ibinaon niya ang kanyang sariling asawa. Nang umagang iyon, ang istasyon ng pulisya sa Tarlac ay mas abala kaysa karaniwan. Sa malaking mesa sa silid ng investigasyon, ilang mga folder ng larawan at ulat ang maayos na nakasalansan. Nakaupo si Lieutenant Cruz sa pangunahing upuan na may seryosong mukha. Habang si Corporal Reyes ay binuksan ang isang maliit na proyektor na nagpapakita ng mga larawan ng tubuhan sa dingding. Kahapon, natagpuan natin ang isang mababaw na libingan na walang laman. May tela, may bakas ng buhok, pero walang bangkay. Ngayon, pag-usapan natin ulit ang mga detalye ng natuklasan, matigas na sabi ni Cruz. Itinuro ni Reyes ang larawan ng punit na tela na natagpuan. Ipinadala na namin sa laboratorio. Ayon sa paunang resulta, ang tela ay katulad ng duster na pag-aari ng biktima, si Sinta. Kinumpirma rin ng mga kapitbahay na madalas nilang nakikitang suot niya ang duster na may ganitong disenyo. Dagdag pa ng isang pulis, mayroon ding malabong fingerprint sa hawakan ng pala na natagpuan hindi kalayuan sa lugar. Inihambing namin sa data ng mga fingerprint ng mga residente sa paligid. Ang paunang resulta ay tugma sa kay Ramon, ang asawa ng biktima. Biglang natahimik ang silid. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa pisara kung saan nakasulat ng malaki ang pangalan ni Ramon. Huminga ng malalim si Cruz. Hindi pa tayo maaaring gumawa ng agarang konklusyon, ngunit malinaw na may motibo si Ramon. May mga ulat na hindi maganda ang kanilang pagsasama. Ilang mga kapitbahay ang nakarinig ng kanilang pag-aaway at ngayon nawawala ang kanyang asawa. Habang isang kahina-hinalang libingan ang natagpuan hindi kalayuan sa kanilang bahay. Sumagot si Corporal Reyes ng maingat. Pero huwag po nating kalimutan, sir. May testimonya ang mga ngalakal ng basura na nakarinig ng boses ng babae na humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Kung totoo iyon, ibig sabihin, buhay pa siya. Ang malaking tanong, bakit hindi siya lumalabas hanggang ngayon? Tumingin ng matalim si Cruz. Iyan ang kailangan nating alamin. Samantala, nakaupo si Ramon sa isang karinderya malapit sa kanyang bahay. Sinusubukan niyang makihalubilo sa mga residente, nagkukunwaring nag-aalala rin. Ngunit, ang kanyang mga tainga ay laging alerto sa mga bulungan na nagsisimula ng tumutok sa kanya. Baka naman pinatay ni Ramon ang asawa niya, bulong ng isang babae. Posible, dahil walang senyales na tumakas siya, sagot ng isa pa. Nilagok ni Ramon ang kanyang itim na kape na may nanginginig na kamay. Sa kanyang puso, sumisigaw siya, sa katagalan, lahat ay maghihinala sa akin. Mabilis siyang umuwi, isinara ng mahigpit ang pinto ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis kahit malakas ang hangin ng tanghaling iyon. Sa sala, umupo siya habang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang isip ay umiikot. Paano nangyaring walang laman ang libingan? Nasaan si Sinta? Totoo bang may tumulong sa kanya, o baka naman buhay pa nga si Sinta, sadyang nagtatago para maghiganti? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message ang pumasok. Ang mga salita sa screen ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Buhay pa ako, Mon.
Agad na nabitawan ni Ramon ang cellphone. Malakas na nanginig ang kanyang katawan. Muli niyang pinulot ang cellphone, sinusubukang tiyakin kung sino ang nagpadala. Ngunit hindi kilala ang numero. Ang mensahe ay halos magpasabog sa kanyang puso. Impossible. Ito ay isang bitag, bulong niya habang hinahampas ang mesa. Nang hapon, muling dumating ang mga pulis sa bahay ni Ramon. Ngayon, may dala na silang search warrant. Santos, kailangan namin ang iyong kooperasyon. Nais naming suriin ang bahay na ito para maghanap ng mga bagay na maaaring may kaugnayan sa pagkawala ni Sinta, opisyal na sabi ni Reyes. Napalunok si Ramon. Sige po, sir. Gusto ko rin pong maging malinaw ang lahat. Sinuri ng mga pulis ang bawat silid. Binuksan ang mga kabinet, sinuri ang kusina, at kahit ang ilalim ng kama ay hindi pinalampas. Sa isang sulok ng bodega sa likod, may natagpuan silang isang bagay na biglang nagpatahimik sa lahat. Isang peres ng tsinelas ng babae na puno ng tuyong putik. Kay Sinta ba to? Tanong ni Reyes habang itinaas ang tsinelas. Nagulat si Ramon. Ngayon niya lang napansin na nakalimutan niyang itago ang bagay na iyon. Maputla ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang sumagot, luma na pong tsinelas yan, sir. Madalas niyang gamitin sa hardin. Baka marumi lang dahil sa lupa. Tumingin lang si Reyes nang walang komento. Inilagay niya ang tsinelas sa isang evidence bag. Nang gabi, lalong hindi makatulog si Ramon. Pakiramdam niya ay lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Kahit ang tunog ng hangin na dumadaan sa siwang ng bintana ay parang bulong ni Sinta na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang sariling mukha na lalong gumugulo. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging matyaga. Wala silang matibay na ebidensya. Walang bangkay, ibig sabihin walang pagpatay, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa text message kanina. Sino ang nagpadala nito? Kung si Sinta nga, bakit hindi siya lumalabas? Kung hindi, sino ang sadyang naglalaro sa kanya? Sa labas ng bahay, isang aso ng kapitbahay ang malakas na tumahol patungo sa bakuran ni Ramon. Ang tunog na iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nagmamadali niyang isinara ang lahat ng pinto at binuksan ang telebisyon ng malakas upang takpan ang mga kakaibang tunog na bumabagabag sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Ramon na ang mga bakas na kanyang iniwan ay isa-isang hinihila ng mga pulis at dahan-dahan ang tali ay pumupulupot sa kanyang sariling liig. Sa istasyon ng pulis, tinapos ni Cruz ang pulong ng gabing iyon na may determinasyon sa mukha. Mayroon tayong paunang ebidensya, fingerprint, sinelas na puno ng putik, at mga testimonya ng mga residente. Hindi pa natin alam kung nasaan si Sinta, pero isang bagay ang sigurado, lahat ng bakas ay tumuturo kay Ramon. Mula bukas, bantayan ang bawat kilos niya. Huwag nating hayaang makatakas. At sa parehong sandali, malayo roon, isang babaeng may mahinang katawan ang lihim na inaalagaan sa isang simpleng bahay ng isang mangangalakal ng basura. Ang kanyang mga mata ay nanlalata pa, ang kanyang boses ay paos, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbigkas ng isang pangalan, Ramon. Ang mga malabong ilaw sa isang Ifis bar sa sentro ng Tarlac ay kumikislap ng maingay, malakas ang tunog ng musika, nag-umpugan ang mga baso, at ang mga customer ay nalulunod sa ingay ng gabi. Ngunit sa isang sulok ng silid, ang kapaligiran ay. Sa likod ng bar, nagpapanggap na mga customer sina Lieutenant Cruz at Corporal Reyes. Hinihintay nila ang isang tao na magiging susi sa kanilang plano. Dumating si Isabel na may suot na matingkad na pulang damit. Ang kanyang paglakad ay elegante, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Lumapit siya sa mesa ni Cruz, tinitingnan sila na may tanong sa kanyang mukha. Totoo bang pulis kayo? Mahina niyang bulong. Tumango si Cruz. At kailangan namin ang tulong mo. Ito ay hindi lang isang simpleng kaso ng mag-asawa. Tinangka ni Ramon na ibaon ng buhay ang kanyang asawa. Nakaligtas si Sinta, pero ang kanyang buhay ay nasa panganib pa rin. Ikaw lang ang makakapagpahina sa depensa ni Ramon. Huminga ng malalim si Isabel at ininom ang kanyang inumin. Naging seryoso ang kanyang mukha. Alam kong baliw sa akin si Ramon, pero hindi ko akalain na kaya niyang maging ganoon kalupit.
Naging malapit ako sa kanya, pero mas dahil sa kailangan ko ng pera. Kung sasama ako sa plano nyo, ano ang kasiguraduhan kong ligtas ako? Mabilis na sumagot si Reyes. Poprotektahan ka namin. Kung kinakailangan, isasama ka namin sa Witness Protection Program. Pero may isang kondisyon, kailangan mong paniwalain si Ramon na talagang gusto mong magpakasal sa kanya. Sandaling natahimik si Isabel at pagkatapos ay matatag na tumango. Sige, kung ito ang magiging dahilan para maparusahan siya, pumapayag ako. Kinagabihan, nakaupo si Ramon sa kanyang lumang kotse, naghihintay kay Isabel na lumabas mula sa bar. Magulo ang kanyang puso. Ang kakaibang mensahe na natanggap niya 2 araw na ang nakalipas ay bumabagabag pa rin sa kanya, ngunit ang pagnanais niyang tumakas kasama si Isabel ay mas malaki. Nang pumasok si Isabel sa kotse, agad niyang hinawakan ang kamay ni Ramon. Ang kanyang mainit na ngiti ay bahagyang nagpakalma kay Ramon. Mon, malambing na sabi ni Isabel. Pagod na akong mabuhay ng ganito. Gusto kong magkaroon ng tahimik na buhay. Gusto kong may lalaking maglalakas loob na pakasalan ako. Kaya mo ba iyon? Tinitigan siya ni Ramon ng malalim. Naman, Isabel. Handa na ako. Kailangan ko lang tiyakin na maayos ang lahat. Si Sinta. Hindi na siya babalik. Yumuko si Isabel, itinago ang ekspresyon ng takot na maihalong pagkasuklam. Kung ganoon, gumawa tayo ng plano. Gusto ko ng isang maliit at lihim na kasal. Pwede nating gawin sa resort ng kaibigan ko sa susunod na linggo. Ano sa tingin mo? Umiti ng malapad si Ramon. Na para bang lahat ng kanyang pasanin ay nawala. Sang-ayon ako. Sa susunod na linggo, opisyal na tayong magiging mag-asawa. Ang hindi alam ni Ramon, ang mga salita ni Isabel ay hindi lang isang ideya. Ito ay isang pain na inihanda ni Cruz at ng kanyang team. Ang resort na tinutukoy ay isang lugar na mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanilang pagkikita, lihim na nakipagkita si Isabel kay Cruz sa isang sasakyang nakaparada malayo sa karamihan. Ikinuwento niya ang lahat ng kanilang usapan ni Ramon. Pumayag siya, Sir. Buong-buo ang tiwala niya sa akin, sabi ni Isabel na may nanginginig na boses. Tinapik ni Cruz ang kanyang balikat. Magaling. Ginawa mo ng tama. Isang hakbang na lang at mahuhuli na natin si Ramon. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang maghinala siya. Kailangan mong manatiling umaarte na parang mahal mo talaga siya. Dahan-dahang tumango si Isabel. Kahit hindi mapakali ang kanyang puso, alam niyang kailangan niyang tapusin ito. Sa kabilang banda, bumalik si Ramon sa kanyang bahay ng gabing iyon na may magkahalong pakiramdam. Mag-isa siyang nakaupo sa sala. Ang malabong ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang murang singsing na kanyang lihim na binili. Malapit nang matapos ang lahat. Magiging malaya na ako. Magiging masaya na ako, bulong niya habang tinitingnan ang singsing. Ngunit biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Ramon. Malakas na kumabog ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto, binuksan ito ng bahagya, ngunit walang tao. Tanging ang hangin ng gabi ang pumasok. Isinara niya ang pinto ng may kaba at kinuha ang kanyang cellphone. May isang bagong mensahe na pumasok. Ngayon, mas nakakatakot kaysa dati. Hintayin mo ako sa altar, Mon. Namutla si Ramon. Malakas na nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Impossible. Patay ka na, sigaw niya, ibinato ang cellphone sa sahig. Ngunit gaano man niya subukang tanggihan, ang takot ay lalong dumidiin. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalas ang pagkikita ni Ramon at Isabel upang pag-usapan ang kanilang lihim na kasal. Sa bawat pagkikita, lihim na nagbibigay ng maliliit na senyales si Isabel sa mga pulis na laging nagmamasid mula sa malayo. Lahat ay naaayon sa plano. Ngunit, sa likod ng tensyon, si Sinta, na inaalagaan pa rin sa isang ligtas na lugar, ay nagsimulang bumalik ang lakas. Alam niyang isang malaking plano ang inihahanda, at sa kanyang puso, nangako siyang siya mismo ang haharap kay Ramon pagdating ng tamang panahon. Sa pagtatapos ng linggong iyon, ipinakalat ni Ramon ang ilang maliliit na imbitasyon sa ilang mga kaibigan. Hindi niya alam, bawat hakbang niya ay nasa ilalim na ng pagmamasid.
Ang resort na akala niya ay isang sagradong lugar para magsimula ng bagong buhay ay ang magiging huling entablado na magpapabagsak sa kanya. At doon, sinimula ng tadhana na ihanda ang isang malaking sorpresa. Nang umagang iyon, maliwanag ang langit sa Tarlac. Ang daan patungo sa isang resort sa gilid ng syudad ay napapalibutan ng matataas na puno. Ang resort ay mukhang elegante, puti ang mga pader at may malawak na hardin. Tila perpekto para sa isang maliit na pagdiriwang. Dumating si Ramon ng maaga, suot ang isang simpleng ngunit maayos na Amerikana. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na kanyang binili ilang araw na ang nakalipas. Malapit nang maging akin si Isabel, bulong niya habang tinitingnan ang isang malaking salamin sa sala ng villa. Sinubukan niyang umiti, ngunit nanatiling ang kanyang mukha. Ang imahe ni Sinta ay bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Ang mga misteryosong mensahe na patuloy na dumarating ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalinlangan kung tunay nga ba siyang makakalaya. Ngunit ang kanyang bulag na pag-ibig kay Isabel ay nagtatakip sa lahat ng kanyang takot. Samantala, sa ibang silid, nakaupo si Isabel sa harap ng isang salamin. Ang kanyang buhok ay simpleng nakaayos. Ang puting damit na suot niya ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Ngunit sa likod ng kanyang magandang mukha, malakas na kumakabog ang kanyang puso. Tiningnan niya ang salamin at bumulong sa sarili, Isabel, hindi ito isang simpleng party. Ito ay isang bitag. Kailangan mong maging matatag. Sa labas ng resort, handa na sina Lieutenant Cruz at Corporal Reyes, kasama ang ilang mga pulis. Nagpanggap silang mga manggagawa sa resort, sound technician, at kahit mga photographer. Lahat ay maayos na inihanda. Ang komunikasyon sa pamamagitan ng maliit na aparato sa kanilang tainga ay tinitiyak na maayos ang koordinasyon. Nagbigay si Cruz ng maikling instruksyon. Tandaan, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Hintayin ang tamang sandali. Kailangan natin ng malinaw na pag-amin mula kay Ramon sa harap ni Isabel. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang dumating ang ilang mga bisita na binubuo ng malalapit na kaibigan ni Ramon. Wala silang alam tungkol sa malaking operasyong ito. Ang akala lang nila ay gusto ni Ramon na magpakasal ng lihim dahil nahihiya siya sa kanyang pamilya. Nagsimulang tumugtog ang isang mahinang musika. Ang mga upuan sa hardin ng resort ay maayos na nakahanay at isang maliit na mesa na may palamuting puting bulaklak ang nagsilbing simpleng altar. Nakatayo si Ramon sa harap, naghihintay na may puno ng pag-asa sa mukha. Hindi nagtagal, dahan-dahang naglakad si Isabel patungo sa altar. Kumikinang ang kanyang damit, elegante ang kanyang mga hakbang, na para bang lahat ay totoo. Tinitigan siya ni Ramon ng may pagmamahal, kinalimutan ang lahat ng kaguluhang kanyang ginawa. Isabel, bulong ni Ramon nang makarating ang dalaga sa kanyang tabi. Sa wakas, ito na ang sandali. Bahagyang humiti si Isabel. Lumingon siya sandali sa isa sa mga photographer na sa katotohanan ay isang pulis. Iyon ang senyales na ang plano ay tumatakbo ng maayos. Nagsimula ang seremonya ng simple. Isang kaibigan ni Ramon na nagsilbing saksi ang tumayo sa kanilang harapan. Ngunit bago magsimula ang seremonya, mahinang nagsalita si Isabel, Mon, bago tayo magsimula, gusto kong maging tapat ka sa akin. Kailangan kong marinig mula sa iyong bibig mismo. Paano ka nakakasigurado na hindi na babalik si Sinta para guluhin ang buhay natin? Natigilan si Ramon. Nagbago ang kanyang mga mata, naging madilim. Lumingon siya sa mga bisita at pagkatapos ay yumuko ng mas malapit sa tainga ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na marinig ng maliit na mikropono na nakatago malapit sa altar. Inilibing ko na siya gamit ang sarili kong mga kamay, Isabel. Hindi na siya babalik. Para sa'yo, ginawa ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala. Si Cruz, na nakarinig nito sa pamamagitan ng communication device, ay agad na nagbigay ng senyas, malinaw ang recording. Hintayin ang ligtas na sandali. Nagpigil ng hininga si Isabel, nagkunwaring humiti kahit nanginginig ang kanyang katawan. Tinitigan niya si Ramon ng malalim at mahinang nagsabi, kung ganoon, talagang baliw ka, Mon. Akala mo ba ang pag-ibig ay isinilang mula sa dugo at libingan? Nagulat si Ramon. Naging malamig ang ekspresyon ni Isabel. Biglang may malakas na sigaw na narinig. Pulis, huwag kayong gagalaw.
Nagulat ang mga bisita. Ilan ang sumigaw sa takot. Mula sa iba't ibang sulok ng resort, pumasok ang mga armadong pulis. Natigilan si Ramon, maputla ang kanyang mukha. Ngayon niya lang napagtanto na lahat ng ito ay hindi isang kasal, kundi isang bitag. Ano to? Sigaw ni Ramon, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng paliwanag. Lumingon siya kay Isabel na ngayon ay nakatayo ng tuwid na may tapang sa kanyang mga mata. Nagkamali ka ng pinili, Mon, malamig na sabi ni Isabel. Hindi ako ang iyong magiging asawa. Bahagi ako ng plano para pabagsakin ka. Umuwol si Ramon sa galit. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit 2 pulis ang agad na pumigil sa kanya, itinumba siya sa lupa. Mabilis na ipinosas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay tumama sa marmol na sahig ng resort. Bitawan niyo ako. Patay na si Sinta. Hindi na siya babalik, sigaw niya na parang nawala sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang ibang boses ang lumitaw mula sa pinto ng resort. Isang boses na nagpatahimik sa lahat. Talaga ba, Mon? Sigurado ka bang patay na ako? Lumingon ang lahat. Doon nakatayo si Sinta, maputla pa rin ngunit puno ng lakas. Suot niya ang simpleng damit mula sa ospital. May mga sugat ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga titig ay matalas, tumutusok sa puso. Nanigas si Ramon, nakabukas ang bibig, nanlalaki ang mga mata. Hindi makapagsalita. Hindi. Imposible to, halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumakad si Sinta. Bawat hakbang niya ay puno ng tapang na isinilang mula sa pagdurusa. Buhay pa ako, Mon. At mula ngayon, hindi mo na ako masasaktan. Natahimik ang buong silid ng ilang segundo. Nakahandusay pa rin si Ramon sa sahig, nakaposas ang mga kamay. Inayos ng mga pulis ang sitwasyon habang ang mga bisita ay nakatulala, hindi makapaniwala sa dramang naganap sa kanilang harapan. Lumapit si Cruz, marahang tinapik ang balikat ni Sinta. Nagawa mo ang isang pambihirang bagay. Ngayon, hayaan mong batas ang magsalita. Umagos ang mga luha ni Sinta, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Lahat ng kanyang pagdurusa ay hindi na sayang. Si Ramon, na sinusubukan pa ring lumaban, ay tanging nakatingin ng may puno ng puot. Ngunit ngayon, wala na siyang kapangyarihan. Ang resort na dating pangarap na lugar para sa isang lihim na kasal, ay naging entablado ng kanyang kabuuang pagkawasak. Nang araw na iyon, ang gusali ng Regional Trial Court ng Tarlac ay napuno ng mga mamamahayag at mga residente na gustong masaksihan ang unang pagdinig sa kaso ni Ramon. Ang balita tungkol sa isang asawang nagtangkang ibaon ng buhay ang kanyang kabiyak para lamang makasama ang isang mas batang babae mula sa isang East Bar ay kumalat na. Ang mga media ay nagsulat ng mga sensational na pamagat na ginawang usap-usapan ang kaso sa buong syudad. Nakaupo si Sinta sa upuan ng saksi na may matatag na mukha kahit na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Lieutenant Cruz ay nagbibigay ng suporta. Habang si Corporal Reyes ay nakaupo sa likuran, nagmamasid sa sitwasyon sa korte. Bumukas ang pinto ng korte. Dinala ng 2 opisyal si Ramon na nakaposas. Ang kanyang mukha ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Nang makita niya si Sinta, umismid siya. Matigas talaga ang ulo mo, Sinta. Kahit impyerno, ayaw kang tanggapin. Agad na pinalo ng hukom ang kanyang martilyo. Akusado, ingatan ang iyong mga salita. Opisyal lang nagsisimula ang pagdinig na ito. Binuksan ng taga-usig ang mga papeles, ang kanyang boses ay malakas na pumuno sa korte. Kagalang-galang na hukom, ang akusadong si Ramon Santos ay kinasuhan ng tangkang pagpatay na may paunang plano laban sa kanyang sariling asawa, si Sinta. Malinaw ang mga ebidensyang hawak namin, ang testimonya ng biktima, ang recording ng pag-amin ng akusado sa harap ng publiko, at ang mga bakas sa lugar ng mababaw na libingan na natagpuan sa tubuhan. Ang kanyang ginawa ay malupit, hindi makatao, at ginawa ng may buong kamalayan. Narinig ang mga bulungan sa hanay ng mga manonood, ilan ang umiling na hindi makapaniwala, habang ang mga mamamahayag ay abala sa pagsusulat ng bawat salita. Sinubukan ng abogado ni Ramon na pigilan ang agos ng may patag na tono. Kagalang-galang na hukom, totoo ngang may nasabi ang aming kliyente na tila nagpapabigat sa kanya, ngunit maaaring ito ay dulot ng emosyonal na presyon.
Walang matibay na ebidensya na natagpuan ang katawan ng biktima na nakabaon dahil ang biktima ay buhay pa. Ang aming kliyente ay nadala lamang sa isang psikolohikal na sitwasyon, hindi isang tunay na pagkilos. Narinig ito ni Sinta na may kumakabog na dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay, pinipigilan ang emosyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na maibabalik ang mapait na katotohanan. Naramdaman niya mismo ang lupang tumatakip sa kanyang katawan ng gabing iyon. Narinig ang paghina ng tibok ng kanyang puso hanggang sa mailigtas siya ni Mang Celso. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, lumakad si Sinta sa witness stand. Nanginginig ang kanyang boses ngunit malinaw. Kagalang-galang na hukom, ako po ang buhay na saksi. Naaalala ko pa ang bawat segundo kung paano ako kinaladkad ni Ramon sa tubuhan, sinakal ang aking liig, at pagkatapos ay tinabunan ng lupa ang aking katawan. Humihinga pa po ako noon. Narinig ko ang lupang tumatakip sa aking mukha. Kung hindi dahil kay Mang Celso na nakarinig ng aking sigaw, marahil ngayon ay pangalan na lang ako. Biglang natahimik ang korte. Ilan ang yumuko, hindi kayang isipin ang pagdurusang iyon. Tiningnan ng hukom si Ramon. Totoo ba ang sinabi ng saksi? Humalakhak si Ramon. Nakakatakot ang kanyang tawa. Matigas talaga ang ulo ni Sinta, kagalang-galang na hukom. Ibinigay ko ang buhay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Pero nililimitahan niya ako, ikinukulong. Nang gusto ko ng kalayaan, nang makita ko ang tunay na pag-ibig kay Isabel, hinaharangan pa rin niya ako. Ano nang masama kung gusto ko ng bagong buhay? Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng ingay sa korte. Muling pinalo ng hukom ang martilyo ng 3 beses. Katahimikan. Ang pagdinig ay dapat magpatuloy ng maayos. Sunod na tinawag si Isabel bilang saksi. Lumakad ang dalaga ng may buong tapang. Kahit na malinaw ang kaba sa kanyang mukha, tiningnan niya ang hukom at yumuko sandali bago magsalita. Kilala ko po si Ramon. Madalas siyang pumunta sa G's Bar kung saan ako nagtatrabaho. Palagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Nangako siyang papakasalan ako. Noong una, akala ko biro lang, pero sa katagalan, nagsimula siyang magkwento kung paano niya gustong alisin si Sinta. Hindi ko kailanman pinaniwalaan hanggang sa mapatunayan ang lahat sa resort. Siya mismo ang umamin sa harap ko at ng lahat. Tinitigan ni Ramon si Isabel nang may puno ng galit. Taksil! Isa ka lang murang babae, sigaw niya hanggang sa kailangan siyang awatin ng mga gwardya. Yumuko si Isabel, pinipigilan ang luha, ngunit hindi siya natinag. Maaaring nagkamali ako dahil naging malapit ako sa kanya, pero hindi ako kailanman sumang-ayon sa kanyang krimen, at nagpapasalamat ako na natulungan ko ang mga pulis na mahuli siya. Sa labas ng korte, mainit din ang sitwasyon. Nag-uunahan ang mga mamamahayag na i-broadcast ang pinakabagong balita. Ang pangalan ni Sinta ay tinawag na isang matatag na babae na nakaligtas sa kamatayan. Habang si Ramon ay inilarawan bilang isang malupit na asawa na nagtangkang ibaon ang kanyang kabiyak para sa isang madilim na pag-ibig. Si Mang Celso, ang matandang mangangalakal ng basura na naging tagapagligtas ni Sinta, ay naroroon din sa waiting area. Tahimik siyang nakaupo, tinatanggihan ang maraming panayam. Isa lang po akong ordinaryong tao. Ginawa ko lang kung ano ang sinabi ng puso ko na tama, maikli niyang sabi ng pilitin ng mga mamamahayag. Mahaba ang pagdinig ng araw na iyon. Matapos magbigay ng testimonya ang lahat ng saksi, nagpa siya ang hukom na ipagpatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo para sa pagbasa ng formal na sakdal. Lumabas si Sinta sa korte nang may mabigat na hakbang, ngunit maluwag ang kanyang puso. Naihatid na niya ang katotohanan. Ngayon, ang natitira ay hintayin na lamang na maipatupad ang hustisya. Sa kabilang banda, si Ramon, na ibinabalik sa selda, ay tanging nakatingin ng may puno ng paghihiganti. Hindi pa tapos to, Sinta. Hahanap ako ng paraan, mahina niyang bulong, kahit na nakaposas ang kanyang mga kamay. Ngunit alam ng lahat na malapit nang matapos ang laro ni Ramon, at sa likod ng mga rehas, wala na siyang kontrol sa kanyang sariling buhay. Nang araw na iyon, makulimlim ang langit sa Tarlac. Ang gusali ng korte ay mas puno ng tao, kaysa sa mga nakaraang pagdinig. Lahat ay naghihintay sa mahalagang sandali, ang hatol ng hukom kay Ramon Santos, ang lalaking nagtangkang ibaon ang kanyang sariling asawa para sa ambisyon at madilim na pag-ibig.
Nakaupo si Sinta sa hanay ng mga manonood na may matatag na mukha, kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Lieutenant Cruz ay nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtango. Habang si Corporal Reyes ay nagbabantay malapit sa pinto. Naroroon din si Isabel, maputla ang mukha, ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Si Mang Celso, na may simpleng kasuotan, ay nakaupo sa pinakalikod. Nais lamang niyang masaksihan ang katapusan ng madilim na kwentong ito. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Ramon na nakaposas. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng galit na maihalong kawalan ng pag-asa. Ngunit pilit pa rin siyang nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga titig ay nakatuon kay Sinta, na para bang gustong tusukin ang kanyang puso. Binuksan ng hukom ang pagdinig ng may matigas na boses. Ang pagdinig sa kasong kriminal laban sa akusadong si Ramon Santos ay muling binubuksan. Ngayon, babasahin ng korte ang hatol. Biglang natahimik ang korte. Tumayo ang taga-usig, binabasa ang kanyang sakdal ng malakas. Kagalang-galang na hukom, batay sa matibay na mga ebidensya, mga kapanipaniwalang saksi, at ang pag-amin mismo ng akusado, hinihiling namin na patawan ang akusado ng habang-buhay na pagkakakulong. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang isang tangkang pagpatay, kundi isang pagtataksil sa sagradong bigkis ng kasal, mga pamantayang panlipunan, at mga halagang pantao. Walang anumang dahilan na maaaring magpawalang sala sa kanyang malupit na gawain. Muling narinig ang mga bulungan sa korte. Ilan ang sumang-ayon? Ang iba ay tumingin kay Ramon ng may puno ng puot. Sinubukan ng abogado ni Ramon na magbigay ng huling depensa. Kagalang-galang na hukom, totoo ngang nagkamali ang aming kliyente, ngunit ang intensyon ay hindi laging katumbas ng pagkilos. Buhay pa ang biktima, at nangangahulugan iyon na hindi tunay na nangyari ang kamatayan. Hinihiling namin na pag-aanin ang parusa. Ngunit ang boses ng abogado ay tila mahina kumpara sa mapait na katotohanang nabunyag na. Pinalo ng hukom ang kanyang martilyo ng 3 beses at nagsimulang basahin ang hatol. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan, testimonya, at ebidensyang iniharap, napagpasyahan ng korte na ang akusadong si Ramon Santos ay napatunayang may sala at may pananagutan sa krimen ng tangkang pagpatay na may paunang plano laban sa kanyang asawang si Sinta. Dahil dito, ipinapataw ng korte ang parusang habambuhay na pagkakakulong. Biglang nag-ingay ang korte. Ilan ang kusang pumalakpak kahit na agad silang sinaway ng mga gwardiya. Tinakpan ni Sinta ang kanyang bibig. Umagos ang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Matapos ang lahat ng pagdurusang kanyang dinanas, sa wakas ay nakuha niya ang hustisya. Tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan, namumula ang mukha. Hindi. Hindi ako dapat parusahan ng habang buhay. Kasalanan mo to, Sinta. Kung hindi mo lang ako pinigilan, masaya na sana ako kasama si Isabel. Ikaw ang dapat na namatay, hindi ako. Mabilis na pinigilan ng mga gwardiya ang kanyang nagwawalang katawan. Malakas na kumalansing ang kanyang posas, ngunit hindi siya makawala. Ang kanyang mga huling salita ay lalo lamang nagpakita kung gaano kadilim ang kanyang puso. Tinapos ng hukom ang pagdinig sa huling palo ng martilyo. Tapos na ang pagdinig. Sa labas ng korte, mas magaan ang pakiramdam ng hangin. Tumayo si Sinta sa hagdanan ng gusali, tinitingnan ang makulimlim na langit na ngayon ay nagsisimula ng lumiwanag. Huminga siya ng malalim, na para bang lahat ng pasanin na dumadagan sa kanyang mga balikat ay dahan-dahang nawala. Lumapit si Isabel sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sinta, talagang humihingi ako ng tawad. Kung sana'y lumayo na lang ako kay Ramon noon pa, baka hindi nangyari to. Tinitigan ni Sinta si Isabel ng malalim. May sakit, may galit. Ngunit pinili niya huminga ng malalim at nagsabi, Isabel, biktima ka rin. Si Ramon ang naglagay sa ating lahat sa sitwasyong ito. Huwag mong hayaang masira ang buhay mo dahil sa kanya. Matuto ka mula rito. Yumuko si Isabel, tumulo ang kanyang luha. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal at kasabay nito ay isang pagpapatawad. Lumapit si Mang Celso na may simpleng ngiti. Masaya ako na sa wakas ay malaya ka na sa madilim na aninong iyon, Hija. Mahigpit na hinawakan ni Sinta ang kamay ng matandang lalaki. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil wala na ako sa mundong ito.
Habang buhay po akong magpapasalamat. Umiling lang si Mang Celso. Sinunod ko lang po ang puso ko. Ang Diyos ang nag-ayos ng lahat. Dahan-dahang lumakad si Sinta palayo sa korte, kasama sina Lieutenant Cruz at Corporal Reyes. Hinahabol pa rin siya ng mga mamamahayag, kumikislap ang mga ilaw ng kamera. Ngunit ngayon, hindi na niya nararamdaman na isa siyang biktima. Isa siyang nakaligtas, isang babaeng nagtagumpay na makalabas mula sa impyerno ng kanyang pagsasama. Sa kanyang puso, nangako siyang bubuo siya ng bagong buhay, hindi na bilang isang inaaping asawa, kundi bilang isang malakas na babae na karapat-dapat sa kaligayahan. Samantala, sa likod ng mga rehas, sumisigaw si Ramon sa kawalan. Isinara na ng mundo sa labas ang pinto para sa kanya. Ang kanyang buhay ngayon ay gugugulin na lamang sa bilangguan, kasama ang anino ng kasalanang hindi niya kailanman mabubura. Ang araw na iyon ay